Your holy name. Sige po, mas malakas na palakpak sa Diyos. Sige po, mas malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Oh, we praise your holy name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Minsan pa nga po, bago tayo manalangin, bitawan natin sa ating mga bibig lahat ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Sige po, come on, first service, come on. Come on, worship the Lord. Give thanks to the Lord, come on, hallelujah. Oh, we thank you, God. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We praise your holy name. Come on, hallelujah. Lift up your voice, come on. People of God, come on, hallelujah. Siya po yung hari ng ating buhay, hallelujah. Oh, papuri para sa iyo, Panginoon. Oh, we worship your holy name. We bow before your presence, God. Rabasandadakira babababababahay. Come on, worship people of God. Come on. Maging po mga nasa online, come on, worship the Lord. Hallelujah. Oh, we praise your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ang iyong dakilang pangalan. Banal at makapangyarihang Diyos, narito po kami ngayong umaga. Kayo po ang hari ng aming buhay. We declare, Lord, Ikaw ang hari ng aming buhay. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po naming sinusurrender sa iyo ang aming puso ngayong umaga. Panginoon, kinikilala po namin, this is a holy ground, Panginoon, narito ka sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Kaya po, Panginoon, pinapasuri po namin sa iyo ang aming puso. Kung may nakikita ka man, Panginoon, na mga kamalian, kasalanan, Lord, humihingi po kami ng patawad sa iyo ngayong umaga, Panginoon. Linisin mo ang aming kaisipan, ang aming mga puso, O Diyos, upang patuloy nga, Panginoon, ang aming buhay ay patuloy na pagharian niyo at gusto po namin kayo lang, O Diyos, ang manahan sa aming buhay. Panginoon, salamat sa kalakasan na taglay po namin ngayong umaga. Mula po Monday, Parigad, hanggang ngayon, O Diyos, Lord, pinagpala mo kami ng hininga ng kalakasan. Salamat po, Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang Diyos sa bagay na yan. Hallelujah! Heaven Lord, thank you for your favor na ibinigay sa amin sa loob ng isang linggo. Kung kaya't kami nandito, O Diyos, dahil mabuti ka sa aming mga buhay. Salamat po sa pag-provide ng aming pangangailangan sa bawat umaga, sa bawat araw na kami po ay nagkakatipon bilang isang pamilya, Panginoon. Pupunta kami sa aming hapagkainan, Lord. Salamat, may pagpapalang nakalaan para sa amin. Oh, hindi ka nagbago, Jesus. You're still faithful, Lord, sa iyong mga pangako na ikayo po ang aming provider. Salamat, Panginoon, ngayong umaga. Hallelujah. Sige po, i-connect natin ang ating pananampalataya sa Diyos sa lahat ng mayroon pong karamdaman at pangangailangan sa Panginoon. Kasama ng iyong pananampalataya, itaas mong iyong kamay. Tanda na nagtitiwala sa Panginoon. Lord, salamat. Narito po kami, Panginoon. Talagang kami ay umaasa lamang sa iyong biyaya. Panginoon, hindi po kaila sa inyo na mayroon po kaming nararamdaman sa mga pisikal naming pangatawan. Lord, kaiba ang klima, Panginoon, ng bansang Pilipinas pagpasok po ng January. Ang dami pong nagkakasakit, ang dami pong may sipon, ang dami pong may ubo, Panginoon. Lord, ang iba mayroong karamdaman sa loob ng pisikal na pangatawan. But Lord, we declare in the name of Jesus, by your stripe, in the name of Jesus, we are healed in the name of Jesus. Lord, ang sabi ng iyong salita, ang aming katawan ay templo ng Holy Spirit. Holy Spirit, ikaw po ang patuloy na humipo sa aming mga pisikal pangatawan. Paggalingin niyo po ang aming mga karamdaman. Padaluyin niyo po ang mabuting kalusugan sa aming mga buhay upang mapaglingkuran ka pa namin, Panginoon, ng higit pa sa aming kakayanan, O Diyos, upang mag-glorify ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, kinikilala po namin na ang iyong presensya ay nasa aming kalagitnaan.
Panginoon, uupo kami, makikinig kami ng iyong salita. Maging Lord sa lahat ng programa, Panginoon, even Lord, the program, reporting, Panginoon, ng Gideon Ministry. Panginoon, salamat sapagkat sa panahong ito, O Diyos, muli po naming makikita at maririnig, Panginoon, there's a great testimony, Panginoon, na ginagawa ko niyo, O Diyos, dahil sa ministry ng Gideon, Panginoon. Sige po, palakpakan natin ng Diyos sa bagay na yan. Hallelujah! Oh, we thank you, God. We thank you, Jesus. Panginoon, maupo po kayong kasama namin, O Diyos, at pagpalain niyo po ang aming mga puso. I-prepare niyo po ang aming mga puso para sa iyong mga salita. Lahat ng aming gagawin, Panginoon, ngayong umaga, ay patuloy po namin sinasabit sa inyo at kayo lang po ang mapapurihan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you. Thank you. Amen. Amen. Good morning po. Praise the Lord. Pwede po bang natin extend ang ating mga kamay sa ating mga katabi at sabihin natin, pinagpala ako kasi nakasama kita ngayon. Amen. Sige po. Kung yan po ay bago sa patingin ninyo, ay i-welcome nyo po. Mayroon po ba, maliban po sa ating mga bisita sa From Gideon Ministry, mayroon po ba kaming mga new first-timer ngayong umaga? First-timer po sa first service? Wala naman po. Ayan, praise the Lord. So kung wala po mga first-timer, gusto ko pong i-welcome natin ang ating mga partner mula po sa Gideon Ministry, sir. Okay lang po ba na tumayo kayo at gusto po namin kayong palakpakan sa biyaya ng Lord? Sige po, palakpakan po natin ang ating mga lingkod na patuloy po nagpapagamit sa Panginoon. Praise the Lord. Isang kagalakan po sa amin ngayong umaga na kayo po ay makasama at muli po naming mapakinggan ang mga ginawa ng Diyos based po sa inyong mga ministry. Praise the Lord. Hindi po ako magpapakahaba ng pagsasalita ngayong umaga. Gusto ko pong bigyan po natin ng pagkakataon na mapakinggan po natin kung ano po ang magandang balita po ng dala-dala po ng Gideon Ministry ngayong umaga. Alam ko po na may ginawa ang Panginoon. Salamat sa Calvary Foursquare Church kasi nagiging kabahagi po tayo ng Gideon Ministry. Amen. Hallelujah. Marami pong nabago dahil po sa kanilang ministry, yung Bible po na kanilang ibinabahagi ay alam ko po na ginamit ng Lord na marami pang makakilala sa Panginoon. Praise the Lord. Sige po, start po tayo. Gusto ko po kayong dalhin sa ngayong umaga sa isang topikong preparing the heart to receive the Word of God, a call to spiritual readiness. Preparing the heart to receive the Word of God, a call to spiritual readiness. Ang ating text po ay matatagpuan po sa Matthew chapter 13, verse 18 hanggang 23. So hindi na po ako verse by verse babasahin para po hindi ko makuha yung ibang oras. At pwede nyo pong pagdating sa inyong tahanan, ay i-review nyo po kasama ng inyong makukuhang take note ngayong umaga. Mga kapatid, isang dakilang bagay na kung saan maintindihan po natin na ang salitang paghahanda o pagpe-prepare ng ating puso, especially ang ating puso mga kapatid. Alam ko po na lahat kayo ay humarap sa salamin kasi concerned po kayo sa inyong kalagayan. Kumaga, yung inyong aura. Kailangan kung may pinakamaganda at pinakapoging tagasamba ni Jesus sa Calvary Foursquare Church, ay Lord, kasama ako doon, nasa rank ako, di ba? Tinitingnan natin, hindi tayo nakuntento sa salamin, okay na ba itong suot ko? Kung minsan may mga nagtutulig sa, palitan mo ganito. Di ba? Para sa kaayusan at para sa kapakanan mo, ay sumusunod tayo.
para po mai-produce natin, mga kapatid, yung ating sarili na maging presentable. Pero as a Christian, na kung saan tayo po ay mayroon pong mandato mula sa Panginoon na press on, magpapatuloy, mga kapatid, patuloy po nating i-consider ang salitang preparation. Sapagkat ang paghahanda po ay wala pong kasing katulad. Di po ba, may mga sakuna na pwedeng mangyari sa atin ngayong 2026. Kaya nga po ang ating bansang Pilipinas ay buo ng isang ahensya para palalahanan. Kahit yung mga anak natin sa school, kung sakaling may lindol, nakaprepare na po yung kanilang sombrero. Nakaprepare na yung kanilang pito. Nung first day nila na pinadala sila, halos hindi ka magkahumayaw, hindi mo maintindihan yung kanilang kwentuhan kasi puro whistle. Hinahanda. Kasi mas maganda, mas mainam kapag mayroong kahandaan. Tama po ba ako? Amen. Ganon. Kapag nag-invite ka ng isang, alam ba, mga bisita, tapos sabi mo birthday, tapos walang handa, ay matinding batikusan ang mangyari sa'yo, di ba? Baka maging trending ka, nag-invite pero walang handa. Di ba? Mga kapatid, mahalaga ang paghahanda, especially po as a Christian, kung sa harapan ng Diyos, mga kapatid, sa harapan ng tao, ina-appreciate po namin na kayo po ay makapunta dito, na kayo po ay napakaganda at napakapugi. Ina-appreciate po natin yan. Pero sa larangan ng Diyos, mga kapatid, ang pinakapupukusan ng ating Panginoon, kung lalapit ka sa Kanya, kapatid, ang tinitingnan niya hindi yung suot mo, hindi yung itsura mo, hindi kung ano ang tantayo mo sa buhay, kundi ang tinitingnan ng Diyos, ano ang katayuan ng iyong puso. Amen. Pamilyar po ba kayo sa salita o sa verse na mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila? Sino daw? Hindi lang si President, kundi ang Diyos. Ibig sabihin po, ang puso ay napakahalaga sa harapan ng Panginoon. Sapagkat dito po bumabalong kung kanina, dineclare natin ang pag-worship. Kapatid, hindi lang galing sa ating dila yon, hindi lang galing sa ating mga bibig, kundi dahil sa ating mga puso na nagmamahal sa Panginoon. Ang puso po ay napakahalaga sa harapan ng Diyos. Sapagkat dito po nasusukat kung gaano tayo katapat, gaano po tayo maglingkod, kung gaano po natin kamahal ang Panginoon. Kaya napakahalaga po sa buhay natin ang pag-prepare. Higit sa lahat ng ating puso. Mga kapatid, preparing the heart to receive the Word of God, hindi lang po ito basta linyahan, hindi lang po basta ito salita, kundi ito daw po ay a call to spiritual readiness. Ito po isang panawagan para po sa kahandaan patungo po sa spiritual na buhay. We are Christian. We are spiritual people. Amen. Kung may hihahanda po tayo in these last days, kundi ang ating spiritual na buhay. Amen. Kaya nga po, read your Bible, pray every day. Kasama po yan sa preparation ng ating buhay. Kasi kapag hindi handa ang iyong puso, kahit sabihin natin, oy, anointed ang worship team. Ang ganda ng preaching ni pastor, ang ganda ng topic niya. Okay. Mga kapatid, masasabi nating, pwede nating maintindihan yung kung ano ang sinasabi. Maging po ang salita ng Panginoon. Ay, nabasa ko na yan. Nabasa ko na yan. Pero mga kapatid, sa larangan ng pagkuha, pagsalo ng salita ng Diyos, kapag hindi po ayos ang puso mo, may problema. At masasabi mong, sayang naman, parang walang nangyari sa pagpunta ko sa church. Next time, hindi na ako mag-church dyan kasi ganun pala sila. Hinanda mo kasi ang puso mo sa katabi mo. Hinanda mo kung ano mangyari. Bakit hindi mo ihanda kung ano ang sasabihin ng Diyos? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kapag pupunta po tayo sa church, kapatid, isa lang ang dapat hinihandaan natin ng ating puso, ang salita at ang pagpupuri at paglapit sa Panginoon.
Sapagkat kapag nagawa mo ang mga bagay na ito, hallelujah! Ang sabi ng Bible, tayo daw po ang mga sisidlan na lalagyan ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan, lalagyan ng Diyos ng direksyon, lalagyan ng Panginoon ng wisdom para po mag-glorify ang kanyang dakilang pangalan. At ikaw at ako ay kasama doon. Pinili po tayo ng Panginoon. Pero ang sanglibutang ito, talagang masasabi po natin toxic. Ang dami pong mga naisip at pwedeng maka-impluensya sa atin. Kaya i-care po natin ang ating puso at higit sa lahat, ihanda sa paglapit sa Panginoon. Kung ayos ang puso mo, kahit hindi ka nag-almusal kasi nagmamadali ka, nakapag-worship ka ng maayos sa Diyos. Amen? Mahirap po kaya mag-worship na hindi ka nag-almusal. Kahit nagkape. Kasi gato. Ang dami mong, dami challenges. Papunta pa lang dito, ang dami mo nang nasalubong. Ay kung hindi anda ang puso mo, apektado ang pag-worship mo sa Diyos. Ano ba yung si pastor? Pangit, hindi marunong mag-preach. Pero kung handa ang puso mo, pati yung pastor, ini-intercede mo, Lord, bless mo si pastor. Kasi may kahinaan siya mag-preach. Kapatid, maganda ang puso kapag hinanda po natin patungo, paglapit sa Panginoon. Always remember, kapag ihanda mo ang puso mo, hindi mo hinanda yan para kay pastor, hindi mo hinanda yan para sa kapatid mo, kundi hinahanda mo yan para sa Panginoon, para i-bless ka at patuloy kang lumago upang makapag-press on. Hallelujah! At maggamit ka ng Panginoon. So, mga kapatid, always palagi natin isipin na ang paghahanda, hindi po ito basta lang encouragement. Hindi lang po banda sa salita lang, kundi ito po ay panawagan. Panawagan para po sa kahandaan ng ating spiritual na buhay. Unang bagay mga kapatid, na gusto ko pong i-share sa inyo. By the way, ito po ay introduction mga kapatid para lang maintindihan natin. Ano nga po ba ang salita ng Diyos? Ang sabi po ng Matthew chapter 4 verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Hallelujah. Doon lang po tayo sa salitang nabubuhay. Alam ko yung mga tatay, tumbling dito, tumbling doon. Overtime dito, overtime doon. Sideline dito, lahat. Maging asawang babae at mga anak, naghahanap buhay. Bakit? Ano ba ang purpose? Ano ang layunin? Isa lang po, para tayo mabuhay. Para tayo mabuhay. Tinitiis ng mga OFW ang kalungkutan para mabuhay ang pamilya. Pero sandali lang kapatid, dapat nating intindihin, kung ikay nabubuhay sa mundong ito, dapat mong maunawaan na ang buhay hindi lang galing sa tinapay, hindi lang galing sa mga pagkain natin kinakain. Kung ikaw ay isang taong nabubuhay, dapat mong makita na may buhay din galing sa salita ng Diyos sapagkat ang ating spirito ay patay sa harapan ng Panginoon. Pero kapag ito ay nakapakinig ng salita ng Diyos, hallelujah! Magkakaroon ito ng buhay at magtitiwala ito sa Panginoon. Kaya, i-balance po natin ating sarili. Kung may time po kayo, masubra po ang time natin para po sa ating sarili. Kasi from Monday to Friday to Saturday, para po yan sa pamilya, hinihingilan ng Diyos. 1 at 2 at kalahating oras para sa Kanya. Pero kung minsan late tayo, kung minsan nag-aantok pa, minsan di pa maintindihan, minsan hindi pa makataas ng kamay. Mga kapatid, kailangan natin mabuhay, o magkaroon tayo ng buhay mula sa salita ng Diyos. Amen po! Kung may i-feed po tayo sa ating buhay, yes, pinifeed po natin ito, masarap na almusal, tanghalian, hapunan, may merenda pa. Kapatid, i-feed mo rin sa Christian ang iyong spirito ng salita ng Diyos. Kasi yan ay may buhay na kung saan kapag nagkaroon ng hininga ang iyong spiritual, mga kapatid, yan po ay kikilala sa makapangyarihang Diyos. Praise the Lord! Ano po ang sabi ng Romans? Ang sabi po ng Apostol Pablo, Chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Kapatid, ano ang kapangyarihan ng Diyos?
ang kanyang salita. Kaya kung minsan parang hirap tayo mag-pray, alam niyo po, ang nagiging mahusay sa panalangin kasama ng Holy Spirit, yun po ay nag-yield sa salita ng Diyos. At may guidelines ang prayer niya kasi alam niya ang salita ng Panginoon. Hindi selfish ang iyong prayer. Hindi judgmental ang iyong prayer kasi alam mo ang pattern, yun ay ang salita ng Diyos. Kaya makikita natin mga kapatid, kung gusto mong maging makapangyarihan ang buhay mo, especially in these last days mga kapatid, maging po sa kaligtasan, paano ba ma-born again ang isang tao? Kung minsan napapagod tayo mag-team up, pagpapagod tayo mag-evangelize, pero kailangan nating gawin kasi ang makakabago lang ng puso ng tao, walang iba, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah! So ganun po ang salita ng Panginoon. Ang sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa kabila, na magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa ng spirito ng mga kasukasuan at buto. At nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Ganun po kabisa, kabuhay, nagmamanifest ang salita ng Panginoon. Di po ba, kapag tayo ay nagbasa ng salita ng Panginoon, devotion tayo, parang, uy, litra por litra, parang kinakausap ka. Na-experience niyo po ba yon? Na unang passage pa lang, unang verse pa lang, maluha-luha ka na kasi sobrang nakakausap mo. Ramdam mo yung katotohanan ng salita. Marami po nagsasabi na, parang sulat din lang na tao yan. Parang dyaryo din lang yan. Wala din pinagkaiba. Historya lang yan. Mga kapatid, ganon kapag hindi handa ang iyong puso. Kasi kapag handa ang puso mo, ginaguide ka ng Holy Spirit at nakikita mo, mabisa at buhay ang salita ng Panginoon. At kapag sinabi mo, in the name of Jesus, tapos nag-quote ka ng verse, hallelujah, Panginoon, pinanghahawakan ko. At dahil sa declaration mo, kapatid, nangyayari at ginagawa ng Diyos ang kanyang salita kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Palakpakan nga po natin ang Lord. Hallelujah. Doon po sa 3 verse na introduction ko mga kapatid, alam ko tayo po ay naingganyo at kumbinsido ng salita ng Diyos ay kailangan po natin. Amen. Ngayong 2026, sino po ang gusto na lumago ng mas lumago pa sa Panginoon? Pakitaas ang kamay. Higher. Sige po, hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Kapatid, yamang yan ang ating desire. Kailangan po natin makita ang paghahanda ng ating puso sapagkat mayroon pong mga resistant. Marami pong hadlang sa paglapit at pagkuha ng salita ng Panginoon. Unang bagay mga kapatid, ang sabi po ng Matthew chapter 18 at 13, verse 19 to 21, hindi ko na po naisama lahat ng verses, kundi kumuha lang po ako ng mga portion. Pero pwede nyo pong basahin. I encourage you na basahin nyo po sa inyong tahanan. Sa verse 19 mga kapatid, sabi doon, ito po ay parable of the sower, yung paghahasik. May account din po siya sa Mark and sa Luke, pero ang kinuha ko po ay sa Matthew. Sabi po dito sa verse 19 mga kapatid, may naghasik at yung binhi daw po ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Katulad din po sa verse 20, yung may nalaglag po sa mabatong lupa. Sa verse 22, may binhi pong nahulog sa matinik at yung dawagan. Makita po natin, unang bagay mga kapatid, deep purification of the heart, breaking spiritual resistance. Deep purification of the heart, breaking spiritual resistance. Ang malalim daw po na paglilinis, pag-aayos ng buhay. Ito daw po ay nagwawasak, hallelujah, nagwawasak ng mga balakid sa atin para sa ating paglago as a Christian. Salamat sa Panginoon sapagkat ang kanyang salita, kapag sinabi niya na tayo po ay ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, sabi po niya, siya po ay tapat at tayo'y patatawarin.
Ibig sabihin po, yung purification, kapatid, ay kailangan ng isang manampalataya para magkaroon po ng breakthrough, magmanifest ang salita ng Diyos sa ating mga buhay sapagkat hindi po natin maintindihan, hindi magmamanifest ang salita ng Diyos kung marami pong resistant sa ating mga puso. Especially po kapag may tinatago po tayong kasalanan. Amen. O, parang mahina, ayaw niya. Lahat po tayo nagkakamali. Amen. Pero mabuti po ang Diyos. Kapatid, yamang ang puso natin ay nandun ang direksyon na gusto natin lumago. If ever na tayo po ay may mga something sa puso natin, kung lalapit tayo sa Diyos, ang sabi dito mga kapatid, yung malalim na purification of the heart, breaking. Kung gusto mo mag-flow ang anointing ng Panginoon, kung gusto mong mangusap yung mabisa at makapangyarihan na salita ng Diyos, you need to purify your heart before the Lord. Amen. Amen po. Hallelujah. Kapatid, hindi tayo dapat pakimi-kimi. Aminin natin sa Lord na, Lord, nagkakasala ako. Huwag po nating hayaan na umugat po ang ating kasalanan. Kasi kapag umugat, mahirap na po bunutin yan. Amen. Ipalinis po natin sa Holy Spirit ang ating puso. Upang pagdalo po natin sa gawain, dadalo ka ng Saturday service. Praise the Lord, kahapon po ang ganda po ng worship ng Saturday service. Parang pwedeng hindi na ako mag-preach. Kasi so praise and worship pa lamang nag-flow pa ang Holy Spirit at nagkaroon kami ng altar call. Salamat sa Diyos. Ang Holy Spirit palaging naka-assist sa atin upang tayo po ay i-bless at patuloy pong palaguin as a Christian, as a believers, as a follower ni Jesus sapagkat ang gusto ng Panginoon, makuha po natin ang kanyang kalooban at masunod po natin ang mga bagay na yon. Kapatid, ang instruction, ang kapangyarihan, ang buhay ay ang salita ng Diyos. Pero kung may resistance sa puso natin, katulad po ng tatlong sitwasyong ito na kung saan yung daan, yung mabatong lupa at dawagan, kung yun po ang mahulugan ng salita ng Diyos, kapatid, tumubo man pero hindi tatagal. Kaya mahalaga kung gusto mong sumibol ang salita ng Diyos sa puso mo, ipa-counsel mo sa Lord ang puso mo at patuloy kang lumapit sa Kanya. Amen. Sapagkat kung ano po ang laman ng puso natin, yun po ang lumalabas sa bibig natin. Ay kung kapangyarihan yan, ay kung buhay yan, ay kung presensya ng Lord yan, salita ng Diyos yan. Di po ba magandang buhay sa harapan ng Panginoon? Palakpakan nga po natin ang Lord. Hallelujah. Deep purification of the heart, breaking. Hallelujah. Ito po ay napakagandang tingnan po natin upang tayo po'y makahulagpos sa gawa ng kaaway. Tayo po'y magkaroon ng breakthrough ngayong 2026. Maging malago po tayong mananampalataya sapagkat tayo mismo ang umuuna para i-break, sirain ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Kasi nandun po ang puso natin, sinusurinder natin sa Diyos. Ang prayer po ng sabi po ng Bible, mabisa ang panalangin ng taong matuwid. Kapag puso mo ay may something, kapatid, hallelujah, ibig sabihin, yung ating mga prayer hindi po nakakarating sa Diyos, hindi po mabisa. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang grace. Once na tayo po'y mag-kneel down, tapos humingi ng sorry sa Panginoon, mag-surrender ng buhay. Kapatid, ang Diyos ay punong-puno ng pagpapala, ng grace sa atin. Kapatid, ang ating panalangin, maging ang Holy Spirit, tinutulungan tayong manalangin. Kaya nga po sabi ng Bible, kung ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay isang bagong nilalang. Ang bagong nilalang, wala na po yung dati, kundi ikaw ay bago na, lumipas na yung dati. Kasama din po ng ating puso. Kapatid, dito lang natin mapiplace ang ating Diyos sa ating puso. Ipalinis po natin ating puso sa Diyos. Amen. Para pumasok ang kanyang salita. Tumatag ang kanyang salita. Kasi kapag pumasok at tumatag, sumibol, kapatid, isisilang ang isang Kristiyanong matatag at matagumpay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Secondly, mga kapatid, actually dalawa lang to mga kapatid. Hindi lang po,
deeper purification, yung pag-aayos, pag-surrender, paglilinis ng ating puso, mga kapatid, kundi kailangan din po natin deep hunger of the soul, moving from information to revelation. Alam ko po, tayo po yung mga readers ng salita ng Diyos. Mayroon po tayong sinusundan yearly, kung anong month, kung anong topic, kung anong text yung ating tinitingnan. May sinusundan po tayong guidance. Pero kapatid, kung ikaw ay uhaw ang iyong kaluluwa sa Panginoon, sa Kanyang salita, hindi lang po information, hindi lang po basta sapat na malaman mo na si Jesus ay namatay para sa iyo, si Jesus ay muling babalik, si Jesus ay hindi nagbabago, kapatid. Doon sa mga verse na iyong na-encounter, hindi lang po information ng iyong hinihingi. Umaalis ka sa information na salita, kundi nagdudwell ka, Lord, ano yung revelation? Ano po ang iyong kapahayagan sa akin? Hallelujah! Ano po ang nais niyong iparating, Panginoon? Hindi lang po tayo basta-bastang nagbabasa. Ito ba? Iba po kasi ang reading lang sa nagmi-meditate. Kaya mga kapatid, nawa ngayong 2026, Calvary Foursquare Church First Service, ipag-pray po natin, Lord, bigyan mo ako ng malalim na kauhawan sa iyo. I praise the Lord. Glory to God. Muli ko pong sasabihin sa inyo, ako po talagang na-bless ako. As sa tatay, kasi po yung panganay ko, praise the Lord po, yung school na kanyang pinasukan ay talagang may system din. And parang once a year, dinadala po yata sila sa Cavite. And for the whole day, pinapaalam po sa amin, hindi nyo po makukontak mga anak nyo kasi kukumpiskate namin ang kanilang mga cellphone. Ibabalik po namin yung cellphone nila pag pauwi na po galing retreat. Ano po ang nangyari doon sa kanila? Na-encounter po nila ang Diyos. At nakita ko po yung hungerness sa kanyang buhay. And sabi ko, Lord, salamat. Bunga ng prayer to, Panginoon. Ito kasi yung panalangin ko, Panginoon, na nagpipreach ako sa ibang tao. Lord, huwag maiwan yung pamilya ko. Kasi mahirap po na nagpe-press on ka, may mga ministry kang ginagawa, pero nakikita mo parang sablay. Pero salamat sa Panginoon, nakita ko po yung panganay ko. Hindi po nag-aalmusal at hindi nagde-devotion, hindi po nagbabasa ng salita ng Diyos. Kahit sabi ko, nak, lalamig na yung pagkain. Hindi kanya papansinin. Kapatid, desire po natin sa puso natin yung hungerness para sa ating Panginoon. Kasi kung walang kauhawan, apektado po ang ating pagsiserve. Kahit po pagpunta sa church, dami mong dahilan. Walang pamasahe. Samantalang dati naglalakad ka naman. Di pa ako nag-almusal. Samantalang nakapunta ka naman, walang almusal. Depende po yan sa kauhawan sa Diyos. Amen. Diba kapag may kauhawan, come more! Bitin naman yung worship. 2 oras at kalahati, parang bitin. Gusto ko bumalik uli mamaya second service. Kapag may kauhawan po, naniniwala ko kapatid, mas lalo kang magiging closer sa Panginoon. Amen. Amen po. Palakpakan nga po natin ang Lord. Hallelujah. Sabi po dito mga kapatid sa verse 23, at ang katulad naman ng binhing na hasik sa matabang lupa, ay ang mga taong dumirinig, umunawang mabuti sa mensahe. Mga kapatid, yung salitang dumirinig at umunawang mabuti, nagre-represent po yan, indication po yan ng kauhawan natin sa Diyos. Hindi yung habang nagpipreach, habang may nagba-Bible study, sige naman ikaw dot-dot ng cellphone mo. Diba? Kwentuhin mo yung katabi mo. Kapatid, dawa makita natin ang pagrespeto sa salita ng Diyos. Sa ibang churches po, actually nagagawa naman ito dati ng Foursquare, na kapag bago mag-start ng sermon, babasahin Bible reading, lahat po ay nakatayo, respect sa salita ng Diyos.
Mga kapatid, ang salita ng Diyos dapat nating kauhawan sapagkat ang salita ng Diyos ay kapangyarihan at buhay ng isang Kristiyano at tayo po ay magkakaroon ng purity dahil po sa salita ng Diyos. Kahit pabalik-balik ka sa loob ng church, kahit pastor ka, kung hindi ka nagda-digest ng salita ng Panginoon, hallelujah, walang born again na maisisilang sa buhay mo. Dahil ang nagsisilang ng isang mabuting puso ay ang salita lamang ng Diyos. Kaya mahalaga po yung kauhawan sa Panginoon. Nagsasabing iba, kapag ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, may paraan. Ang totoo niyong kapatid, ang pinaka-root nun, yung kanyang sitwasyon ng kanyang puso. Yung maraming dahilan, hindi po kasi siya willing, wala po siyang kauhawan. Pero kapag may kauhawan niyang kapatid, kahit may problema, kahit naka-wheelchair, yung ating kapatid dyan sa likod, kahit naka-wheelchair, hindi nahuhuli sa pag-worship sa Panginoon. Kasi may kauhawan sa Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya isang dakilang bagay na makita natin sa puso natin, kapatid, ang kauhawan mula sa salita ng ating Panginoon. Next slide, sabi po dito, a prepared heart allows the word transform life from the inside out, producing lasting and multiplying fruit. A prepared heart allows the word to transform life. Hallelujah! Kapatid, praise the Lord sa mga asawang babae na puspusan, abot langit na nanalangin sa kanilang mga asawa, pero hindi po kayo ang nagbago ng kanilang buhay. Ang salita po ng Diyos. Amen. Ang salita ng Diyos lang ang nagbabago sa puso ng tao. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Kasi ito'y kapangyarihan sa lahat ng sumasampalataya. Salamat sa Panginoon sapagkat kung mayroon daw po tayong preparadong puso, mga kapatid, ito daw po inaalaw natin ang salita ng Lord na, sige Lord, break me, mold me. Panginoon, hubugin mo pa ako. Mga kapatid, pero kapag hindi ka handa, si pastor, ako na naman nakita. May nagchismis na naman siguro ngayon kasi sinirmo na naman ako ni pastor. Ako lang palagi tinutumbok ni pastor. Masakit magsalita si pastor. Hindi ka handa, kaya sinasalag mo. Pero kung handa ang puso mo, Lord, salamat. Panginoon, sige, injeksyonan mo pa ako para gumaling ako. Lord, sige, magsalita ka pa para maayos aking buhay. Yun po ang preparadong puso. Amen. Amen po. Kaya kung sa panahon tayo pupunta dito, pwede kang matisod sa salita ng Diyos. At pwede mong ibato sa Kanya yan. Sa Kanya yan. Ay, hindi naman ganun. Diba? Didipinsahan natin yung sarili natin. Kasi nga, walang purification, walang hungerness, and hindi igit sa lahat, hindi prepared. Pero kung prepared ka, Lord, kausapin mo ako ngayon. Panginoon, binababa ko ang puso ko. Habang nagpipreach si pastor, kapag ikaw ang natatamaan, lalo kang sumusurinder at lalo kang nagpapakumbaba. Yan po ang preparadong puso kasi doon sa preparadong puso, inaalaw mo na matransform ang buhay mo through the Word of God. Amen. Kaya uuwi po tayo. Alam niyo po ba, may isang kanta po na binabato sa atin ang worldly. Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako. Minsan, dadaan ka, kakantahan ka. Kasi hindi nila makita yung aura ni Jesus. Hindi nila makita na born again ka. Kasi nakalampas ka lang ng 2 service, may pa-stick-stick ka na. Parehas ka na, muusok. Diba? Bumubuga ka rin ng usok. Diba? Sa tuwing umaga, may putot kutsinta ka rin ang merienda. Diba? Yung pamumuhay mo, yung inuupuan mo, inuupuan din nila. Kung walang pagbabago ng salita ng Diyos sa puso ng tao, wala po. Pero kapatid, yamang nakita natin ang salita ng Diyos na nagbabago, i-prepare po natin ang puso natin sa harapan ng Diyos. Kasi kapag nakalatag yan, yes Lord, do it. Panginoon, mold me. Amen. Palakpakan nga po natin ang Lord. At hindi lang mga kapatid, nagpuproduce, hallelujah,
ng fruits, mga kapatid, at patuloy nagmo-multiply sapagkat ang sabi po, natawagan ko po ang ating praise team, praise the Lord. Ang sabi po ng Matthew chapter 13 verse 23, last verse po natin, 23b, kaya't ito ay, sige pa, tapusin ko lang to. Kaya't ito ang namumunga ng sagana. May tigi-100, may tigi-10, 60 at may tig-30. Makikita po natin mga kapatid na ipinakita po dito doon po sa kinaibahan ng mga nahulugan ng binhi na mabato, dawagan, and ano pa yun? Tabing daan. Pero may binhi na po nalaglag sa mabuting lupa. At yung mabuting lupa nag-produce po ng isang pwedeng i-harvest. Mag-aani. Ibig sabihin mga kapatid, kung ang puso mo ay gagawin mo maging mabuting lupa sa salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka magbunga ng mabuting bunga. Kung ang puso mo, ihingin mo sa Panginoon, Lord, gawin mong maging matabang lupa, lalago ka sa iyong paglilingkod. Kung ang puso mo, ihingin mo sa Panginoon, Lord, piniprepare ko as good soil, Panginoon. Taniman mo ng iyong salita. Isang araw, makikita mo, magugulat ka, ginagamit ka na ng Panginoon. Kapatid, ang puso natin napakahalaga sa harapan ng Diyos. Pero napakahalaga din po ang pag-prepare. Habang tayo po ay tatayo ngayong umaga sa maiksing sandali. Ate, may tumatawag. Gusto ko pong awitin natin a pure heart. That's what I long for. Kapatid, hindi ko po alam ang inyong mga sitwasyon at inyong desire. Pero sabi po ng Panginoon ng kanyang mga salita, mensahe niya ngayong umaga, katulad po tayo ng mga places na yon na pwedeng mahulugan ng salita ng Diyos. Pero isa lang po ang nagsucceed, isa lang po ang nagtagumpay, yung mabuting lupa. At naniniwala ako, kayo po ay mabuting lupa sa harapan ng Panginoon. Kayo po yung mga taong hinahanap ang presensya ng Diyos. Kayo po yung mga taong dinidesire na, Lord, magkaroon ako ng pure heart. Panginoon, ako, gusto ko, mauhaw ako sa iyo. Kapatid, ito ang nilalayo ng Panginoon. Always remember, prepare your heart before the Lord. Kaya habang tayo po ay pupunta sa prayer, nihiling ko po na awitin po natin ang pure heart. That's what I long for. I pray, gawin mo itong personal na desire ngayong umaga habang inaawit natin. Tayo pong lahat. Hallelujah. A pure heart. Kung itong iyong panalangin, kapatid, kasama ng iyong pagkanta, itaas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Hallelujah. A pure heart. Yes. That's what I long for. We praise your holy name, Lord. A heart that follows heart After thee. A heart that hides your word. Amen. so that sees Yes. heart complete. Thank you for your word, Lord. A heart that's not divided. Hallelujah. Come on. Come on, first service. Present your heart to the Lord. A heart that Yes. gives compassion, that pleases Amen. you, my Ito yung aming desire, God. See the aroma of worship Hallelujah. That rises to your throne. Sing it one more time. A pure heart. A pure heart. That's what I long for. Woo! Hallelujah. Come on, church. That follows heart after thee. Oh, rabasanda, rabashanda, rababababababababahan. Pure heart.
We present our heart to you, Jesus. This is the desire of our heart, Lord. Na maging pure sa iyong harapan. A heart, hallelujah. Hide your word. Yes. A heart undivided, but one who can reign. A heart that needs compassion. Kay please ka lamang, Panginoon. Hallelujah. Of worship and righteous too. For the last time, up your heart. Come on, let's sing together. Come on. Hallelujah. That's what I long for. Oh, we worship your holy name. We humble before your presence, Lord. Pinipresent namin, Lord, sa iyo ang aming puso. Linisin mo, Panginoon. That's what I long for. Hallelujah. A heart that follows hard After thee. A heart that hides your word. Oh, please, Lord. Balutin mo ng iyong salita. Salita ng katotohanan. Salita na patuloy mayroong kabanalan, Panginoon. A heart that beats compassion. Hallelujah. That this is Yes. my Lord. Sweet aroma of worship and rises to your throne. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon to respond the message. Kapatid, hindi kita alam, hindi kita kilala. Pero kung gusto mo maging mabuting lupa ka sa harapan ng Panginoon, kung sakali mang may nagagawa kang kasalanan sa harapan ng Diyos, may mga kumukubli sa puso mo. Kapatid, yung purification daw po ng puso natin, it's break the spiritual resistance. I encourage everyone na lumapit po sa Diyos, i-present po ang inyong puso. Sige po. Come on, first service, come on. Nakatingin po ang Diyos sa iyo ngayong umaga. Mahal ka ng Panginoon. Bakit mo napakinggan yung salitang paghahanda ay panawagan sa spiritual na buhay? Kung kaya mong banggitin ang mga bagay na yan, banggitin mo sa Lord. Mahal ka ng Panginoon. Yan yung dahilan kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa ating kahinaan. Sige po. Pray, pray. Release your heart. Present your heart to the Lord. Hallelujah. Lord, linisin mo ang aming puso. Linisin mo ang aming puso, Panginoon. Linisin mo ang aming puso. And after na sabihin natin sa Panginoon, na linisin natin mga puso, hingin po natin, Lord, bigyan mo ako ng isang pusong malalim na pagkauhaw sa iyo, Panginoon. Sige po, hingin po natin sa Lord. Lord, gusto kong lumago ngayon 2026. Malago na ako, Panginoon, pero gusto ko pang lumalim sa pananampalataya. Lord, bigyan mo ako ng malalim na desire. Malalim na kauhawan. Come on, first service, come on. Hallelujah. Yes, yes, yes. Present to the Lord that desire. Hallelujah. Natutuwa po ang Panginoon ngayong umaga. Come on, open your mouth. Come on. Lord, gusto kong lumago yung aking Bible reading, Lord. Yung time na yon. Yung aking personal devotion, Lord. Yung aking pag-meditate, Panginoon, gusto kong lumago. Hallelujah, Lord. Hindi lang doon sa information, kundi pupunta ako sa revelation. Lord, kukunin ko ano ang iyong kapahayagan mula sa iyong salita. Yes, kita ng Panginoon yung mga luhang yan. Hallelujah. Oh, rabasyan na rabababababay. Come on, first service, come on. Hallelujah. We have enough time. Come on, hallelujah. Yes. Desire, desire, desire. Desire, desire, desire. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Oh, Ramashande, Ramahanda, Ramashande.
Yananahan na ramasya na rababababababahay. Thank you, Jesus. Oh, Holy Spirit, touch your people one by one. Impart that hungerness in our heart for your word, for holiness. Hallelujah. Urabasan na rababababababahay. Panginoon, sabi po ng aming pinag-aralan, kung may malalim kami na kauhawan, hindi lang po information ang aming makikita, kundi revelation. I pray in the name of Jesus, para lalo pa kaming lumago sa aming paglilingkod. Lord, I pray, release mo ang mga revelation yan sa aming buhay, upang maging guide ng aming buhay, Panginoon, upang patuloy kami makapag-press on, Lord, sa ministry, sa buhay spiritual, sa buhay pananampalataya, Panginoon. Salamat po sa iyong paghipo sa aming mga puso ngayong umaga. Always, Lord, dalhin mo kami, Panginoon, Holy Spirit, your strong conviction na kapag pupunta po kami sa iyong gawain, pupunta kami sa aming pananalangin, pupunta kami, mag-aaral kami ng iyong salita, Lord, lagi mong ilagay sa aming mga puso at isipan na kailangan po naming ihanda ang aming puso para wala pong hindrances, wala pong resistant, Lord. Malaya pong makapag-penetrate, makagalaw ang kapangyarihan ng iyong salita. Lord, I declare your glory in this congregation. I declare your blessing in this congregation, Panginoon. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen, amen. Hallelujah!